Tingnan mo, bilis mag-build out ng traffic. Kakadaan ko lang dito. Traffic na. Siguro dahil break time. Alas 12 kasi. Bira. Normal na araw pa to. Hindi pa to, wala pa tong pasokan sa school. Ordinaryong araw lang. Mga, mga trabahador lang ang pumapasok. Walang pasokan sa school. Walang estudyante. Walang teacher. Trabahador lang. Mga biyahero. Yan. Traffic na. Ordinaryong araw pa lang pero ganyan na. Ano pa kaya kung matuloy na yung rehabilitasyon sa EDSA na sinasabi nila na cooling scheme. Mabukod pa sa coding number. Na bawal dumaan sa EDSA. Mas malaking epekto yan sa mga ganitong kalsada. Kasi hindi pa sila sa EDSA dito sila dadaan sa mga ganitong daanan. Hindi mo yung 2 taon, 3 taon. Ganun katagal yun. At pagkatapos ng magawa na yung EDSA, ano na mga makikita natin pagkatapos? Lalapad ba yung EDSA? Lilinis ba yung mga bangketa? Anong tatanggalin? Anong ilalagay? Anong babaguhin? Kasi kung pagkatapos ng 2 taon, 3 taon, ganun pa rin ang makikita natin. Anong ginawa? Sinimento lang? Binakbak yung dating simento, binago, inspalto, ganun lang. Wala rin. Parang ano lang. Diba? Pag binakbak mo yan, napakalaking pera yan. Ang siguradong ilalabas ng gobyerno yan, ng tao. Para lang maayos yan. Buti sana kung pagkagawa pagka sinimento may bakal man lang na makikita sa loob. Kung kakapalan lang ang simento tas wala namang bakal, ganon din Pag nag-crack yung bubok, magka-crack din yun Pag nag-crack yun, magkakanya-kanya ng bukol yun. Kasi walang bakal. Ang purpose ng bakal para hindi magkanya-kanya ng angat yung simento pagka nag-crack. Sama-sama pa rin sila. Pag walang bakal yung gaya ng dinadaanan dito sa paprobinsya sa Bicol, Quezon, yung mga highway dyan, mga walang bakal. Tingnan nyo pagka nag-crack.
Sa dami ng sasakyan dumadaan. Nagkakanya-kanya ng bukol yung angat doon, angat dito. Kaya tingin mo parang rough road yung Ganun mangyayari dyan sa EDSA. Pagka ganun lang din ang ginawa nila, walang bakal yan. Sa dami ng sasakyan na dumadaan dyan, oo, walang mabibigat. Pero sa dami naman. Diba? Mag-aangatan lang yung mga yan. Pagkalipas ng 3-5 taon, siyempre magka-crack yan. Maglalabasan na yung mga crack niyan. Kung may bakal yan, okay yan. Pero pag wala, babalik din yan sa dati. 5 years, 10 years, 20 years, balik sa dati yan. Patchi-patchi na naman yan. Patchi-patching solusyon na naman tayo dyan. Band-aid solution. Tinatawag. Ayan. Band-aid solution. Tapal dun, tapal dito. Kaya sana naman pagkatapos niyan, sana mayroon tayo makitang improvement. Hindi yung nag-taste ka ng 2 taon, 3 taon. Tapos wala naman pagdating ng mga ganun, balik pa rin sa dati ang problema. Yung mga bangkita, ganun pa rin nakikita. Hindi man lang naalis yung mga sagabal. Dami kayo sanggabal dyan sa gilid ng itsa na bangkita dyan. Hindi lang bangkita ng building, kanya-kanya design. Harang dun, harang dito. Yung mga SM, nakapaligid niya. Parang sa kanila yung sinasako. Sana pagka natapos na yun, may makita talaga yung tao na, uy, ayos. Maganda ang pagkagawa. Ayos tong administrasyon na to. Pero kung sa pinagtiis ka lang sa traffic ng gano'ng katagal, tapos ang resulta ng gawa ganun pa rin, saan yan? Diba? Maganda yung nila na ayusin yung itsa dahil yun naman talaga na ang dapat dyan, malinis na, mabago na. Pero kung ang siminto lang ang mabaguhin, wala yung mga gilid, ganun pa rin yung mga bangketa. Parang wala rin nangyari. Pinaghahandaan nyo, ASEAN, sa susunod na taon, uunahin nyo yung mga
bus lane kasi dyan na naman dadaan yung mga delegates nyo kung sakali. Lokohan lang tayo dito.